Janine Gutierrez sinuportahan si Tony Gonzaga sa Venice Film Festival. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang bongga ng world premiere ng Pantos Mia sa Sala Casino noong Monday, September 3. Sa mga nagtatanong, hindi po entry o in competition ang pelikula ni Janine Gutierrez, Ronnie Lazaro na idinidirect ni Love Diaz. Bali, nakailang screening lang ito sa La Biennale de Venecia. Pero para kay Janine, dream come true ito. Pangarap daw talaga niyang makapunta ng Venice Film Festival. At syempre, sinamahan namin si Janine sa biyahe niya. Sumabay nga kami sa kanya mula sa Pilipinas hanggang Mamad International Airport sa Doha, Qatar. Kinuna namin si Janine para sa Anything Goes show. Sasundan na nga lang namin si Janine dito sa Venice dahil nagmilan muna kami. Anyway, pagkakita sa amin ni Janine sa may entrance ng cinema ay kaagad siyang lumapit sa amin. Thank you for coming, Tito Jun, say pa niya. Halata nga ang excitement kay Janine Gutierrez. Anyway, nakita rin namin sa event na yon ang mag-asawang Direk Paul Soriano at Tony Gonzaga. Isa si Direk Paul sa producer ng Pantos Mia. Siyempre, chikang-chika rin sa amin si Tony at nakaikwento nga sa amin na maraming pumupuri sa kanila ng sister niyang si Alex Gonzaga dahil ang babait daw nila sa mga Pinoy na nakikipag-selfie sa kanila. Hindi nga pala namin nakita si Alex sa Pantos Mia screening na iyon at baka busy sa kapamamasyal kasama ang mister na si Mikey Morada. Puno nga pala ang screening ng Pantos Mia at karamihan ay foreigners ang mga nanonood pero may mga Pinoy rin namang nagpupunta. Anyway, as you read this, pauwi na ng Pilipinas Janine dahil kailangan na niyang magtiping uli for Lavender Fields. Nagsimula na rin kasing umiri ang bago niyang serye kung saan kasama si Santa Maria, Jolie Magdangal at Jericho Rosales. At sa kabilang banda, pasabog agad na acting ang showdown ni na Jody Santa Maria, Janine Gutierrez at Jericho Rosales ang naging tampok sa pagsisimula ng bagong kapamilya. Tila seryeng Lavender Fields, isa sa mga pinakaaabangan sa Lavender Fields ay ang powerhouse cast na pinangungunahan ni na Jody, Janine at Jericho kasama ang Philippine drama icons na sina Albert Martinez, Ido Manzano, Jolina Magdangal at Maricel Soriano at ang new gen actors na sina Jana Agoncillo, Crystal Midges, Miguel Vergara at Mark Santiago. Susundan ng winto nito si Jasmine or si Jody Santa Maria, isang simpleng dalaga na mai-inlove ng bongga-bongga sa isang gwapong accountant na si Arthur Ortiro. Jericho at mauuwi ito sa pagbubuntis ni Jasmine. Subalit mauudot ang kanilang relasyon at matutuklasan na may asawa na pala si Arthur. Dahil naman sa naging relasyon ni na Jasmine at Tyrone, makakaranas si Jasmine ng sunod-sunod na paghihirap sa pangunguna ni Iris or Janine, ang misis ni Tyrone. Mawawala ang lahat kay Jasmine, pati na rin ang pinakamamahal niyang anak. Habang ngit sa galit at sa paghahanap ng hustisya, unti-unting makakabangon si Jasmine at magbabagong anyo bilang si Lavender Fields upang singilin ang mga sumira sa kanyang buhay. Unang napanood sa Netflix at iWant TFC ang Lavender Fields bago ito ipinalabas sa TV kahapon. Samantala, makakasama rin sa powerhouse kasi na Vector Neri, Bernard Palangka, Soliman Cruz, Biboy Ramirez, Torreyes, Reyes Matias, Justin Lozares, Pamu Pamurada, Alex Diaz, Eric Nichols, Benj Manalo, China Crabcake, Alejandrino, Analine Salvado, Jonic Magno, Yesh Bros, at may special participation ni Lotlot de Leon mula naman ito sa direksyon ni na Emmanuel Q. Palo at Jojo Sagin. At sa kabilang balita naman, Coco di magalaw sa time slot, serye ni Piolo na usog dahil sa pagpasok ng kay Iko. Hindi na si Papa Piolo Pascual ang ka-back-to-back ni Coco Martin sa Primetime Kapamilya Channel. Iuurong na kasi ang time slot ng Pamilya Sagrado or PF series ni Papa P dahil magsisimula na ang Lavender Fields or LF
nina Jericho Rosales, Janine Gutierrez at Jody Santa Maria. Ganun naman talaga. Aware naman ang bawat production unit na anytime na may bagong series na papasok, may sistemang uurungan ng oras either para mapalakas ang time slot at ma-establish ang series o mas promising ang bagong papasok. Sagot ng aming kausap, basta ang constant lang daw at hindi pwedeng galawin ang oras pagkatapos ng TV Patrol ay ang series ni Coco Martin bilang ito naman talaga ang flag bearer o leader career kumbaga sa primetime network, kaya raw sanay na ang mga producer o heads na makinig ng mga order na move away o forward na sa sistemang ganito. Mas pabor naman kay Rosana Roses ang naturang sistema dahil kahit supporting roles na lang ang kanyang ginagawa na ngayon, magkaiba naman ang challenge ng trabaho. Ayon pa sa bitiranang aktres, work is work at ika nga, mahirap ang tumanggi sa grasya, lalo na't noon pa man yan natanggap na faster prime na serye. Bagong salta rin ang karakter niya sa Batong Quiapo or BQ na ayon sa aming mga sources ay noon pa pala dapat ginawa ang aktres pero parang maikli ang rule kaya't pinaghihintay pa siya ng konting oras para sa role niyang si Madonna ang makakatulong kay Tanggol na yumaman. Di napapanood nga natin siya sa Pamilya Sagrado or PS bilang nagdurusang nanay na makakalaban ni na Papa Piolo. Although mas bet namin sa pagdadaman niya sa huli, say pa ng aming source, nako, mas binigyan siya ng freedom ni Coco sa BQ. Abangan ang pagwawarlan ng karakter niya para kay Albi Casino, kaya hindi siya masyadong sold sa ideyang BL or boys love ay dahil never niyang makukonsider na boy o lalaki ang isa o dalawang naiinggan yung magkaroon ng romance o sexual relationship. This is just my opinion ha, my own take as to why I am not much comfortable doing BL series. Di ko kasi mai-imagine o mako-convince ang aking sarili na makipag-affair sa kapwa ko lalaki. Either yung isa ay hindi lalaki o pareho sila. Paliwanag pa ni Albi, although nakagawa na ng bading rules sa TV at nagbigay pa ng acting award kay Albi, I have nothing against him or sa community nila. It's just that the question is about my take on BL rules, which yun nga, di para sa akin. Muling mapapanood si Albi Casino kasama sina Angela Molina, Natalie Hart at JC Aguas sa kauna-unahang Viva Max project ni Derek Dado Lumibaw na Butas. Yes, nasa Viva Max na rin si Derek Dado na nakilala natin sa mga markado at mga award-winning niyang TV series sa Kapamilya Channel. Siya rin ang sumulat ng butas na ipinagmamalaki ng challenging lalo't buong ang concept nito. Kaugnay na chika pa rin kay Albi. Nagpapasalamat ang aktor sa kanilang pagiging for parent dahil mas napiprepare raw siya bilang tatay ngayong hands-on talaga ang role niya sa anak. Siyempre, I have no choice then dahil I have to walk the dog, take care of this food, bath him ganon, which are the same stuff that I am doing for now my son, lalo na ngayong aalis uli ang mom ng baby to USA at maiiwan sa akin ng bata kahit pagod ako o natutulog at nagpapahinga na. Once na umiiyak na yan, ako talaga ang bamangon to look at his need, milk man yan o diapers or what. Masayang maging daddy. Totoo talaga ang kasabihan na lahat ng pagod mo nawawala once na maririnig mo o makikita mong nakasmal o tumatawa ang tumiiyak ang baby mo. Kuwento pa ni Albi Casino.